Osaka Shopping Hall. Let's go! Second day pa lang natin. Pero, tinapos na natin ang usapan. Okay, sige, ito na. Unahin na natin yung mga Uniqlo natin. Dahil kakalaunch lang ng COS Warhol na collab. Similar to last year, nasa Tokyo naman kami nun. So, doon na ako bumili. Sakto naman kaka-release lang nito last week ata something. Nandito naman tayo sa Osaka. Itong cute na sweatpants. Ayan. Yan o, ito yung likod, ito yung harap. Diba? Small lang pala tayo dito sa size na ito. Ito naman yung pangalawang design, sweatpants. Ayan. XX na classic logo niya. Tsaka itong banana. May pasaging sa likod yung pasaging. Ayan. At ito pa pala may detail dito na ganyan. Ayan o. Ayan. 2,990. Kinuha rin natin yung parang jacket. 5,990. Ayan. Cute. It has this detail. Ayan. Reversible pa ito. Ay, hindi pala. Medium naman tayo dito. Tapos ito. Ang likod. Sakto ito pagka umuulan, light na lang. May breaker type. So, ito yung likod. Ayan. Tapos ito yung 1.5. Ito. Ito, yung likod, white naman. Yan ang cute. Tapos may heart. May lips dito. Yan. Same price. 1.5. Yung size ko dito actually, medium. Anyway, ayun. And then, itong cute na canvas. Makapal siya na tote bag. Ayan. Nandito. Tsaka yung XX dito. Ayan. 1,990. Kasi meron siyang mahaba eh. Ayan. Mahaba. Diba? Pumili din tayo ng medyas. Parang 3 for 900 ata. May saging na design puti. Tapos yung blue na ano ba yan? Or whoever. Yan. Sa loob yan. Yan siya. Black naman. Same. Saging. And then, meron akong ay, ito pa pala. na large size for adult. Ayan. Tapos yung saging ulit. Ayan. Ito. For kids. Walang po pang baby pero for kids lang. Ito size. Sana kasya to kay Samuel. Ayan. Tapos, sa kanyang kapatid, si Mateo na mag-birthday din. Ito naman sa kanya. Sila mag-birthday. Diba? Para naman sa akin. Para partner. Tapos, yung aking inaanak na si Alpe. Na 4 years old magpa-5. Pero, lakihan na natin. Okay? Ang size. Para kasyang-kasya. Diba? Ito nga baby girl. Gusto natin inaanak. Si Banying. Feeling ko malaki to, pero ito yung pinakamaliit na size eh. Kapalit kasi yung batang ere. Kanina ko ba nagmana, no? Sa tatay mo. Charot. Hi, Baba. Sumunod natin binili kahapon. Sense of place. Last time I was here, may binili din ata ako sa kanila. Pero ganda yung mga damit nila. By the way, ito pala, lahat yan nasa kahabaan ng Shinsaibashi going to Ibisubashi na, na shopping strip. Kakasunod lang yan halos. Ito, cute nito. Oversized na polo. May mga himul-mul na ganyan. So, hand wash lang talaga ang peg pag ganito. Baka ano ba ere? 4082 na lang. Ayan. Tapos, meron pa isa na may mga ito parang crop na oversized type. Ayan. Tapos may detail na ganyan na kulay green. Tapos parang navy. Di ba navy? Basta blue yung kulay niya. Tapos medyo makapal. Tapos, paano ba ito? 3,990. Naging 3,600 something na lang. Ayan. Ganda yung mga damit doon. Sa sense of place. Ayan. Okay. So next, itong galing sa home game. Again, doon pa rin siya sa may strip ng Shinsaibashi. Ito yung binili ko sa home game. May iba-iba sila mga brands. May mga shoes din sila. The one that I got from home game is this play Complication na shirt. XL na yung binili ko kasi na-anticipate natin na lumiit siya. So, hindi naman siya mukhang super oversized ang peg sa akin. But otherwise, okay lang naman din. So, wala tayong problema. One thing I like pag nagsusukat ng mga damit dito sa Japan, bibigyan ka nila ng ito. Yung lalagay mo sa mukha na gano'n. Chuk! Para hindi sumama yung mga
chismis at dumi ng mukha mo or powder or makeup or kung ano man habang nagsusuot ka ng shirt. Tapos lalo na kung hindi mo naman bibilin, diba? Tsaka lalo na kung kulay puti. Yung isa pang shop na nagbilhan ko sa Ganif, ito, ayan. Doon lang siya sa may labas ng Daimaru and Parko area. Ang cute ng mga design. Ito. Amazing voice. Na tiger. Wow! Charcoal gray. This one runs a little small, so I got the medium size na shirt. Dami nilang cute shirt. Nakapag-video naman ako sa store. Buti yung mga store dito, hindi sila masyado nagbabawal magpa-video. Yung iba nga, sumasama pa sa shop yung mga tindera. I think except sa mga luxury brands talaga yun. Yan ang pansin ko. Well, kahit naman saan. Itong isa, 4.5, hindi siya naka-sale. Pero, tiger ulit. Pero cute yung design. Awesome tiger. Diba? Yan, kaganyan siya. May salamin. Tapos dito, naka-R na sa likod. Maraming ABC na shop dito. May iba-ibang klase. May parang regular na ABC. Parang yung mga medyo lumang style ng shoes or colorways doon makikita. Pero manonotice mo naman yung difference ng mga tinda tsaka doon sa store mismo. Tsaka yung mga latest models, etc. Like dito sa ABC Grand Stage. So, madami yan makikita all over Japan. I have been targeting to get a different Vomero 5 na sapatos, ibang colorway, pero napagod na ako kakahanap, wala akong makita. So ito yung naging second choice ko, which I feel like sobrang maganda. Ayan o, kakulay ko pa. Ayan. Anong pa maganda ito? Basta Vomero 5 something. Zoom Vomero 5. Cobblestone, light, bone, something colorway. May green siya na detail dito. Tsaka dito sa outsole. Tapos yung kinukat ko siya, sobrang gaan niya. Tapos yung ginaganon ko yung heel sa floor, lambot gumaganon. Punta na sa may Umeda na area. And then, I came across this local brand na para siyang Muji ang peg na mas maliit. Maraming items, sari-sari, hindi lang clothes. May mga skincare pa nga, may mga gamit sa bahay, dekorasyon, etc. Ang pangalan ay La Cole. Tapos sobrang reasonably priced na mga paninda. Like for example, itong drawstring na garterized pants na to, 3-4. Tapos syempre may tax. 3 pa na discount yan. Ayan. Medyo kamukha na naman ang kanina nating polo na may mga stitch. Pero ito, parang long sleeve siya na ganyan. Na oversized din. Diba? Color blue, 3,990. Parang color block. Yan o. May something blue. Tapos parang features of brown or whatever. And oversized shirt. Then pero medium. This one is parang 2019 naka-sale. Sumunod same price. Ito flowy lang. Medyo mabigat. So, pag ganitong mga tipong material, hand wash to. Dalawang kulay to kanina pero mas nagustuhan ko to. Parang ka-size nga nitong suot ko ngayon. Diba? Parang sa diner. Tatrabaho ko sa diner. Cute detail. Hindi ko medyo mainit yung tela pero cute kasi yung design diba? Sa likod. Or parang tatrabaho sa bowling. Yung polo. Yan. So, sa may Lukua, Osaka, malapit sa Osaka Station, JR Station. One of the other Japanese brands na makikita nyo naman all over Japan. Itong Beams. Funny thing was, wala sila yung pang ganito, yung sa ganon, sa mukha. Sabi ng kuya, kung may undershirt daw ako, sabi ko wala. Sabi niya, kung susukat mo yung damit, put it over etong shirt that I'm wearing. Ang laki ko. Sabi, sige na nga. So, medyo nagtagal ako sa dressing room kasi hindi ko masuot. Tinatry ko, ito sana, na medium. Pero nung sa bandang ulo pa lang, so parang sabi ko, kasya naman siya, pero medyo gagano ng onte, mabubuka. Ang dami natin nakalagay sa mukha, diba? So, tas itim pa, tas makikita. So, sabi ko, ito na lang large para hindi naman siya magiging oversize. And kahit na oversize siya, okay lang. Pero, again, in anticipation, kung mag-shrink siya, walang problema. Kaano ba ito? 4.3. Tapos itong isa, this one runs a little big. Iba yung tela niya. Tapos naka-stitch yung logo ng Beams dito ng kulay green sa left side pocket.
This one is about 5. Okay. Stretch daw to. Okay. Kaya. Okay. Yun. Nung sinuot ko nga to, ito yung sinuot ko. Nalagyan ng onti dito. ng punda. So, binili ko na. Buti na lang gusto ko. Kasi nakakaya naman, hindi ko binili, di ba? Tapos, last but not the least, actually, ito yung pinakauna kong binili kahapon. Kung naglalakad ako sa Saibashi. Ito. Nabudol tayo ni Park Bogong. Ay, naku. Sa Silino. Same pa rin yung mga 1:1 yung SA na mag-assist sa'yo, ganyan. Tapos ang una kong tinignan actually, mga sunglasses nila and all that. Medyo pricey, well, what do you expect? Pero ito yung naiisip ko yung Luxottica. Siyang gumagawa lahat ng at nag-distribute worldwide ng mga luxury sunglasses. Think of whatever brand you can. Luxottica yan. Pero syempre, alam naman natin, fraction of the price. Anyway, ito, binili natin Celine na cap. Ito, large na size. Actually, ang tagal kong pumili just doon sa design. Tsaka doon sa size. Kasi si ate nalito na siguro nainig na siya. Kakapalit-palit ko. Large, medium, ganun. So, nag-large lang tayo para sure. Kasi medium parang naalangan ako. Pero, ewan ko ba? Siguro dahil mahaba na yung buhok ko. Ang sumunod ay kano ba? Ay, huwag na lang. Sige. By the way, ang napansin ko, nag-survey ako ng konti ng Celine between February until August. Manila, Hong Kong, Japan, tsaka Bangkok. Ito lang, the last few months, this year 2024, kinumpara ko yung mga ilang items gaya ng Triumph na bag, for example. Anyway, among other things. So, ang na-realize ko ay pinakamahal obviously sa Philippines. Tapos ang sumunod ay sa Hong Kong. Tapos ang sumunod ay dito sa Japan. Ang pinakamura ay sa Bangkok. Kahit yung staff dun sa Hong Kong, sa Celine na nakakwentuhan ko ng very like kausap ko. And then, even sila alam nila na sa Bangkok talaga cheaper relatively kumpara sa ibang lugar. Well, of course, obviously, outside of Europe or France, for instance, or sa Paris bilang Dubai. So, Bangkok is the place to be, lalo na sa duty-free sa airport. Ay, sa Seoul pala, tinignan ko din. So, ulitin natin. Philippines, Hong Kong, Seoul. Feeling ko yung dalawa. I think yung dalawa medyo nagkakalapit lang. Tapos Japan, Bangkok. Yan. So, lahat, yun yung ranking based sa aking comparison this year as of 2024. Anyway, the last item that I got is ito. Itong card holder na para ka-partner siya nung Triumph ko na sling bag. Yan. Ito. Cute, diba? So, 6 yung lalagyan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. Diretso na. Yun lang. So, hopefully, manahimik na ako sa pagbili dahil second day ko pa lang kung may maleta ko. May pupunta pa ako ng Kyoto bukas. Tapos, babalik ako dito after 2 days. And then, saka na tayo Don Quixote. Alright, sige, bye!